إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ang lahat ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinupuri natin siya at pinapasalamatan sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Sino man ang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino man ang makapagliligaw. At sino man ang ililigaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino man ang makapagbigay ng patnubay. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay ang huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamaan at sa mga susunod na mga mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ang aking sarili, unang aking sarili, kasunod kayo. Pangambahan natin at katakutan natin ang ating Panginoon na si Allah. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nangingiming tayo ay parusahan at tayo ay biyayaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, biyaya na walang kapantay na biyaya. Biyaya na kung saan sa mundo ay makakaunawa ang isang mananampalataya. Kaparusahan, hindi kaparusahan ang pagkakaunawa ng tao na kapag siya ay nakaranas ng mga pagsubok na masasakit, ito ay parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. May mga kaparusahan na hindi mo napapansin. Hindi ka man nasasaktan
sa pamamagitan ng mga bagay, ngunit ikaw ay masasaktan, ngunit ikaw ay makakaranas ng mga pagsubok na ano? Pagsubok na ang nakakatakot kapag ikaw ay hindi niya naunawaan ang mga pangyayari. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala at huwag na huwag tayong abutan ng kamatayan. Na ang ibig sabihin ng kamatayan ay dumarating, mararanasan ng lahat ng mga nilikha. Sapagkat sinabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut. Sapagkat ang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Pero wala, pasimple-simple lamang ang isang mananampalataya. Pakismis-kismis lamang. Pa-comment-comment na lamang. Na akala mo ay isang taong maalam. Ito ang nangyayari nga sa mga Muslim. Imbes maramdaman ang mga bagay na pangyayari, iba ang kanilang mga ginagawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang mainam na salita, kundi ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan maraming nagmamalaki, natuturo, nagtatayo ng iba't ibang mga tinatawag nilang magagaling na tagapayo, may mga psychologists at iba-iba pang mga psychiatrists na kanilang sinasabi na tagapayo na maaring makatulong sa kanyang kapwa-tao. Pero mismo si Allah ang nagsabi, walang mainam na salita kung hindi ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran. At walang mainam na patnubay, kundi ang patnubay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay dumating na naman sa isang panahon na kung saan ang mga mananampalatayang Muslim ay palaging nakakaranas ng pagsubok. Hindi ito matatapos, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sapagkat malinaw na malinaw ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, "Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun." Yan ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay alalahanin din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil maraming mga tao, imbis na alala si Allah subhanahu wa ta'ala, eto na naman, mababanggit natin. Naalala niya kung paano siya kilalanin. Paano siya sisikat. Ito ang pumapasok ngayon sa mga dapat makatulong sa pananampalataya, makatulong sa bawat nangangailangan ng pagpalakas ng mga kanilang mga iman. Waskuruli wala takfurun. At marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Magpasalamat sa inyong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kayo ay pinatubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. Huwag kayong tumalikod o huwag niyong itakwil ang pananampalataya na kayo ay walang utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananampalatayang Islam ay hindi lamang para sa mga Muslim. Kung hindi ito sa lahat ng sangkatauhan, maging ikaw ay Kristiyano, maging ikaw ay Hudyo, maging ikaw ay Musrikon, maging ikaw ay Madyanismo, Suratismo, anumang uri ng reliyon ka, akala mo yun ang reliyon mo, okay na. Hindi, kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Islam ay nandito para ituwid ang pananampalataya mo. Ito ang pananampalataya na kung saan nagtutuwid sa mali at itinatama ang dapat itama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tunay na tayo ay gusto nating baguhin ang ating sarili, ang ating pamumuhay. Pero ang nangyayari, imbes na mabago ang ating buhay, ay lalo pang napapariwara. Bakit? Dahil sa kapabayaan ng isang mananampalataya o ng pamilya o ng isang ama ng tahanan. Simpleng bagay, hindi naunawaan ng mananampalataya daw kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating ang malaking pagsubok,
maraming sinasabi, maraming reklamo. Pero sa sarili nating buhay ay hindi natin nababago ang ating sarili. Nasa panahon tayo ng matinding pagsubok. Ngayon, nandito tayo sa buwan ng Muharram na kung saan tayo ay dapat mag-ayuno at narapat lamang tayo ay mag-ayuno. Sapagkat ang buwan ng Asyura, o ang araw ng Asyura, ito ang pang-upos sa mga Bani Israel. Sapagkat sila ay nagsasabing kami ang sumusunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga propeta na si Musa alayhi salam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napapanahon muli na tayo ay nasa pagsubok na napakabigat. Paano natin matutulungan ang ating sarili at ang ating mga kapatid sa ibang bansa? Paano? Aminin natin sa sarili, wala tayong magagawa at hindi natin magagawa sa pamamagitan ng anumang bagay maliban sa panalangin. Yan ang katotohanan. Maraming mga mananampalataya na nagsasabi, bakit hindi tayo tinutulungan ng mga ganito, yung mga pinunong ganito, na kung saan nangangailangan ng isang bayan, ng isang bansa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malinaw ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yugairi biqaumin hatta yugairi ma bi anfusikum o ma bi anfusihim. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, hindi niya babaguhin ang kondisyon, ang sitwasyon ng bawat bansa, ng bawat mamamayan, hanggat hindi niya muna inuuna na baguhin ang kalagayan ng kanyang sarili. Paano ka makakatulong sa ibang bansa? Mismo sa iyong sarili, hindi mo tinutulungan ang iyong sarili. Ni ang iyong pamilya, hindi mo kayang ituwid. Hindi mo kayang ituwid ang iyong mga anak na lumayo sa mga kupar. Yung mga anak mong babae na dapat hindi pumapatol sa mga hindi Muslim. Pinababayaan mo harap-harapan. Pumapatol sa mga hindi Muslim. Ang sarap ng pakiramdam mo. Wala kang takot. Hindi ka nahiya. Hindi ka natatakot sa mata ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga mata ng mananampalataya. Doon pa lamang na hindi mo na kaya. Magagalit ka pa sa mga kupar sapagkat inaapi ang mga kapatid mo. Baguhin natin ang ating sarili upang tayo ay tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kahit sa ating mga panalangin ay tayo ay pakinggan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaibahan sa lahat ng mga propeta. Siya ay pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzarnaka lil rahmatul lil alamin. Tunay na ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang habag sa sangkatauhan. Bilang habag, kung meron ng paniniwalang ipinadalang bilang habag sa tao, hindi si Propeta Jesus na isinisigaw ng mga kupar, ng mga hindi mananampalataya, ng mga kababayan nating Kristiyano, na kung saan sinisigaw nila ang tagapagligtas nila ay si Jesus mananawang kapayapaan. Nagkakamali sila sapagkat ang Kristiyano ay pinagtatawanan ng mga Hudyo. Sigaw ka ng sigaw, bakit nga pinapatay ang tagapagligtas? Ang bugtong na anak ng Diyos, ni ang pagtawag na anak ng Diyos ay hindi nila alam na ito ay isang pagliligaw sa kanila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isinisigaw nila na ipinadala ng Diyos bilang kaligtasan nila habang sa sangkatawan. Hindi nila nalalaman ang kanilang sinagsasabi na ang tunay na habag ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kanilang pag-aaralan ng kanilang kasulatan, malinaw na ito ay nagtuturo ng ng pagkalito sa mga tao. Kaya ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalatayang Muslim na patuloy na nakakaranas ng pagsubok sa mundong ito hanggang sa darating ang panahon
Bakit? Ang Muslim, nagsasaya. Dahil bakit? Merong kinikilalang isang mataas na tao na makakatulong sa Islam. Saan siya makakatulong? Sa akida ng tao na may tuwid ang kanyang pananampalataya at paniniwala? Dahil sa pangalang Muslim lamang, akala'y Muslim na, nang manalo, ano ang unang ginawa? Pinagpapatay ang mga kapatid na Muslim sa Palestine. Dahil sabi nga, susuportahan ko ang mga missile ng mga kupar na mga Hudyo. Ito ang ginagawa nila. At pinagdadampot ang sino mang masuspect. Pupunta ka lamang sa isang bansa, porket bansang Muslim, paghihinalaan. Wala kang ginawang masama, pupunta ka sa kamusliman para bilang kapatiran, gusto mong tumulong sa mabuting pamaraan, hindi sa pagpatay, hindi sa terorismo, dahil wala sa Islam ang terorismo. Ang terorismo ay nasa kanilang puso dahil itinatak ni Allah subhanahu wa ta'ala ang takot sa mga Muslim. Bagamat ang Muslim ay hindi pa nag-umpisang nakikipaglaman, pangalan pa lamang ng Muslim, marinig mo pa lamang ay kakabahan ng mga kupar, ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Bakit? Yan ang tinatak ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang kalapastanganan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag sila ang pumunta sa isang bansa para uminom ng alak, para gumamit ng iba't ibang babae, mga bakla, mga lalaki ay nagsasama babae sa babae, wala silang pakialam. Na kahit ang mga batang maliliit o bata pa na tinatawag ay kanilang ginagamit, wala silang pakialam. Hindi yon isang uri ng krimen para sa kanila. Dahil bakit? Pag sila ang gumagawa ng kalokohan, hindi terorismo. Hindi terorismo ang kanilang ginagawa. Nasaan ang tunay? Nagbulag-bulagan ng mga Kristiyano na kung saan may mga Kristiyanong tumutulong pa sa mga Hudyo na hindi nila alam, pinagtatawanan sila ng mga Hudyo. Sino ba ang pumatay sa inakala nilang pinatay na si Jesus? Hindi ba ang mga Hudyo? Panoorin nila sa mga palabas, pinagtatawanan sila ng Hudyo, ipinagmamalaki. Dahil doktrina ng Hudyo, kailangan maniwala sila na napatay nila si Jesus at kailangan patayin dahil ito ay nangliligaw ng mga tao. Tapos may mga tao nagsisigaw. Nagsisigaw na pinipraise nila ang Israel. Hindi ba nila naunawaan na ang mga ito ang gumagawa ng kalapastanganan? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tunay na sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat maunawaan ng Muslim. Dapat natin ito maunawaan. Ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay nangyari na noon at mangyayari ngayon. Sa ayaw at gusto natin kung ito ang nakatakda. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang example? Yamkuru bikal ladina. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat. Ang sabi na, wa yamkuruna alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. At sila ay nagpaplano sa iyo. Silang mga hindi nananampalataya. Sila ay nagpaplano sa iyo ang tinutukoy, bagamat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in general sa mga Muslim na tunay na sumusunod saan? Sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag ikaw ay sumusunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming magagalit sa iyo. Una, ang Hudyo at ang mga hindi Muslim. At ganun din ang mga Musliman na sira ang akida. Dahil hindi nila matanggap ang tamang sinusunod mo. Kaya ano ang plano nila? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaplano sila na na ikaw ay ikulong. Na ikaw ay ikulong. Ilalagay kanila sa kulungan. Ilan ng Muslim ang kanilang kinulong? Dahil pinaghinalaan lamang.
Walang katarungan. Pagpupunta ka ng Afghanistan, pagpupunta ka ng Pakistan, pagpupunta ka ng ibang bansa, pupunta ka nga lamang doon pag hinalaan ka na anong uri ng batas meron sa mundong ito. Kapag ikaw ay kanilang nakulong, at kapag hindi pa sila nasiyaan, sila ay papatayin kanila. Papatayin kanila. Ngunit kahit papatayin kanila, ay hindi matutunaw, hindi didilim, hindi mawawala ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Dahil ito ay nagtuturo ng kapayapaan. Dahil ito ay nagtuturo ng katarungan sa mga taong nagbubulag-bulagan. Bakit ayaw nilang buksan ang kanilang kaisipan? Ang media, pag nagpapalabas, ang tinitingnan lamang ang balita ng Israel. Pero ang balita ng mga Muslim ay hindi nila tinitingnan. Ang mga kabataan na pinapatay, naka-Islam kung saan, bagamat merong tinatawag na self-defense, kung ikaw ay kanilang papatayin, ngunit may pasubali pa si Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ano sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Dahil siya ay mamagin. Waman lam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, waman lam yarhamu zagira wa ya'riful haqq falaysa minna. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi marunong mahabag sa mga kabataan at hindi kumikilala sa karapatan ng mga matatanda namin, tunay na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya kasama namin. Hindi siya kasama saan? Sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang habag na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagbabawal sa Islam ang pumatay ng bata. Pero tingnan nyo, kung ilan ang mga napapatay ng mga kabataan, hindi iniisip ng buong mundo. Pag pinatay ay napakarami, bulag. Pag pinatay sa kanila, dalawa, isa, nakikita ng buong mundo. Nasaan ang katarungan? Milyon ang pinatay, hindi nakikita ang katarungan. Yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kuffar, sa mga hindi mananampalataya. Kaya anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Innal ladina kafaru yunfikuna amwalihim liyasuddu an sabilillah, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan silang nagtatakwil sa pananampalataya. Pakinggan nyo mga mananampalataya. Uubusin nila ang kanilang pera. Gagastusin nila ang lahat ng kanilang kayamanan para pigilan ang mga tao na malaman kung ano ang totoo ng pananampalataya, ano ang totoong reliyon, ang Islam. Pipigilan nila ang tao. Gagastos sila. Pagkasamahin nila ang Muslim. Pinoprograma sa kay utak ng mga tao para pag pinatay nila ang Muslim, ay walang sisigaw na ibang bansa na tulungan ang mga Muslim. Pinoprogram sa utak nila na napakasama ng Muslim. Kaya pag pinagpapatay nila mula Iraq, Afghanistan, Palestine, nakumpisa sa operation noon pa hanggang ngayon, hindi nila nakikita ang katotohanan dahil ikaw ay isang Muslim. Nasaan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ang nagpapatakbo ng kapayapaan? At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, patayankikuna'u tumma takunu alayha hasratan tumma yuglibuna walladina kafaru illa jahannama yuksarun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy nilang gagastusin ang kanilang kayamanan hanggang sa dumating sa kanila ang panahon na sila ay magsisisi, magdadalamhati dahil sila ay matatalo ng mga Muslim.
Dahil sila ay matatalo ng mga Muslim. Iyon ang katotohanan. Sinasabi at sinaparinig natin sa kanila, dahil totoong matatalo sila ng mga Muslim, darating ang panahon, mamamatay rin ako. Darating ang panahon, mamamatay rin ako. Kung itatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi ako gagawa ng masama. Nakatulad ng ginagawa nila na pagpatay ng walang dahas sa mga Muslim. Naririnig nilang sinasabi natin dahil tayo ay hindi gumagawa ng terorismo. Dahil kung may gumagawa ng terorismo dito, tumayo at sabihin, ikaw ay gumagawa at may ebidensya ako. Hindi yan magagawa ng isang Muslim. Bakit natin ito sinasabi mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil sila ay patuloy sa paggawa ng kasamaan. Makarullah. Wallahu khairul makirin. Nagpaplano si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang the best planner? Sino ba ang pinakamagaling magplano? Kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw nilang alamin ang tama sa pananampalatayang Islam. Ayaw nilang alamin na ito ang tama, itong salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan tayong mga Muslim, umahanga tayo sa habag at katotohanan na habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi niya, Ar-Rahimun Yarhamur Rahman. Ang mga mahabagin, sila ay kahabagan ng Ar-Rahman. Sino si Ar-Rahman? Si Allah subhanahu wa ta'ala ang mahabagin. Kung ikaw ay mahabagin, kung sila ay mahabagin, ay kahabagan din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah ang nagme-may-ari ng habag. Kaya ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, anong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi. Kahabagan ninyo ang mga nasa kalupaan. Ito ang kagandahan sa Islam. Pumasok tayo sa Islam, tinigilan natin ang pag-inom ng alak, pagsusugal, lahat ng krimen. Ebidensya si Robin Padilla. Bakit hindi nila nakikita? Umahanga sila. Nagbubulag-bulangan sa katotohanan ng mga kumpar. Ang mga paring nagiging mga Muslim dahil sa matuwid na aral ng pananampalatayang Islam. Nagbubulag-bulagan ng mga Kristiyano sa katotohanan. Sila'y pinagtatawanan ng mga Hudyo. Umaangat sa Hudyo. Hudyo ang kanilang doktrina, kailangan maniwalang pinatay si Jesus dahil ito ay nakapagliligaw ng tao. Samantalang sa Kristiyano, naniniwala si Jesus ay namatay para sa kanilang kaligtasan. Sino ang bobo? Ang Hudyo? Kayo ang mag-isip mga kababayan sa pananampalatayang Islam at ang ating mga kababayang Kristiyano. Ako li qawli hada wastaghfirullah li wa lakum bi lisanil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Hindi babaguhin ni Allah ang ating sitwasyon, ang ating bayan, ang ating bansa, hanggat hindi natin inuuna ang ating mga sarili. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ito ay nangyayari sa mga naunang mga tao. Ipinaliwanag ni Ibn Hakim na narinig niya na sinabi ni Ibrahim na pagsabihan ng mga tao sapagkat sila ay masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Hudyo, ang mga Israel. Ngunit pinalitan nila, sumuway sila sa kautusan ng Diyos na si Allah. Kaya't ang mga bagay na kanilang kinamumuhian ay ginawang kamahal-mahal sa kanila.
Kaya't hanggat hindi nila binabago ang kanilang sarili, ay hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang sitwasyon at ang kanilang kondisyon. Ganito ang mangyayari sa atin. Hanggat hindi natin binabago ang ating sarili, ay hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kondisyon, ang ating sitwasyon. Iniisip mo ang ibang bansa, kung ano ang gusto mong gawin, lahat gusto mo lang gawin na makatulong sa ibang bansa. Pero sa sarili mong bansa ay hindi mo magawa-gawa ang mga bagay na dapat mong gawin. Isa sa mga bagay na paliwanag ng ating mga ulama, hindi makakatulong ang tao sa pananampalataya ng iba, ng dinong Islam, sa ibang bansa, kung hindi mo muna gagawin dito sa iyong bansa. Na ituro ang pananampalatayang Islam. Kaya't bawat isa sa atin ay mayroong obligasyon sa bawat bansa natin. Ito ang bansa natin, ito ang pagtuunan natin. Kung tayo ay nahabag sa ating mga kapatid sa ibang bansa, sapagkat tayo ay walang means of what? Means of money. So anong kailangan natin? Panalangin natin. Ang panalangin natin ay powerful. Sapagkat ang mga hindi mananampalataya ay kinakalaban sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Higit ng mga Hudyo. Bakit? Tulad ng sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat patungkol sa mga Hudyo. Ang sabi niya, mababasa sa chapter 5 ng Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lu'in ang ladina, isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala, lu'in ang ladina kafaru min bani Israel, ala lisanin Daud, wa Isa ibnu Maryam. Sapagkat ang mga Hudyo ay sila ay sinumpa na. Nino? Sa pamamagitan ng dila ng propeta na si David. At sa pamamagitan ng dila ni Jesus, sumananawang kapayapaan. Bakit? Dahil sila ay lumalapastanganan sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang continuation nito, sabi niya, dalika bima asaw wa kanu yaksanun. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, datapot sila ay sumunod at patuloy na gumawa ng kalapastanganan. At sila ay hindi titigil, walang hangganan ng kanilang paggawa ng kasalanan. Ito ang hindi alam ng mga Kristiyano. Dahil ang mga Hudyo, walang ginawa ito kundi gumawa ng kasalanan. At sinakampihan nila ang mga gumagawa ng kasalanan. Ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ito ay panawagan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Patatagin natin ang ating pananampalataya, ang ating iman, sa pamamagitan ng pag-aaral ng tamang pananampalataya, ng tamang doktrina, upang maunawaan mo ang sitwasyon ng buhay ng isang mananampalataya saan man siya dako ng mundo. Sapagkat kung inaakala mo na ikaw ay malaya sa lahat ng pagsubok ng pitna ng darating sa buhay mo, hindi pa tayo natatapos mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ang isang mananampalataya, pagkatapos niyang magkahiyat, isang dua na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu sa atin. Dua na kung saan kung pag-aralan mo, bakit ito sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O ng mga nagtuturo patungkol sa dua na ito. Ano ito? Allahumma inni a'udhu bika min adabu mamat. O adabu qabri wa adabu jahannam wa adabu masih dajjal. Bakit? Sapagkat ang apat na ito ang delikado sa buhay ng tao kapag dumating sa buhay ng tao ang apat na ito. Kaya ang presensya
Ang presensya ng Dajjal, kahit wala pa siya, ay nagagawa niya sa panahon na ngayon. Mula noon, dahil ang mga Hudyo, ito ang kanilang mga tauhan. Kaya ang kanilang fitna, ang fitna ng Dajjal ng Antichrist ay nandito. Kaya kapag hindi natin pinag-aralan ano ang pinaka-apat na ito na sinasabi sa ating dua, pag-aralan natin ng ating maunawaan ang nangyayari sa mundo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay hindi pagtulig sa pananakot, kundi ito ay katotohanan na huwag magbulag-bulagan ng ating mga kababayang Kristiyano. Huwag nilang bulagin ang kanilang mga puso at kaisipan, sapagkat nalalaman nila ang buong katotohanan. Nalalaman nila na ang katotohanan, ang pananampalatayang Islam ay payak at nagtuturo lamang ng kapayapaan at ng katiwatayan sa lahat ng sangkatauhan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway magsilbing aral po ang ating narinig at naway lalong magpapatibay ng ating pananampalataya. Tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at purihin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat walang kapuri-puri at maalam kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal mu'minun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna as-salatina wa ruku'ana wa sujuana wa amalina innaka samiul alim wa samiud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma suril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa saman min al-hudan. Allahumma suril Islam